may kasiguraduhan pa ba sa Canada? Ito ang tanong ng napakaraming kababayan natin, lalo na ngayong maraming napapabalita na nahihirapan, may mga hindi nare-renew ang work permit, may mga nalilay-off, tumataas ang cost of living, at parang ang hirap kumuha ng stable na trabaho. Pero ano ba talaga ang totoo? Is Canada still the land of opportunities or nagbago na nga ba ito? So today, pag-uusapan natin ang real situation ng job market, data versus totoong experiences, stable versus unstable industries, at kung papaano ka magkakaroon ng kasiguraduhan sa future mo dito. So let's begin by unpacking the truth. Bakit ang dami nagtatanong ngayon? May kasiguraduhan pa ba sa Canada? Well, ang masabi ko dyan ay simple lang naman. Kasi iba-iba ang experiences ng mga tao dito. May mga kababayan tayo na matatagal na dito, mga 10 to 15 years, may stable na trabaho, pero meron din namang mga bagong dating na nahihirapang mag-renew ng kanilang work permit, mga nalilay off. So, the real answer is depende sa industry, skills, at economic conditions. So, ano nga ba ang nangyayari sa Canada? Sa data, Canada still has one of the strongest labor markets. Pero, hindi ibig sabihin lahat ng trabaho dito ay secured. Ang job security dito ay hindi pantay-pantay. May mga industriyang sobrang stable at meron din namang sobrang volatile. So, let's start with the good news. Meron pa rin mga sector na may mataas ang job security at mataas ang demand. So, tulad na lang ng healthcare, nurses, caregivers, medical staff. Kasi ang population dito sa Canada ay aging population. So, ibig sabihin nito, guaranteed ang long-term need. Yung mga skilled trades, electricians, plumbers, welders, HVAC, Canada is begging for trades workers, transportation and logistics, truck drivers, warehouse supervisors, supply chain roles. So, essential sila sa economy. Like yung tech and cybersecurity. Patuloy ang demand yan, lalo na sa specialized tech workers, education and social services, government-supported, kaya more stable. So, kung nandito ang karir mo, malaki ang chance na long-term ang stability mo sa Canada. Pero ngayon, let's talk about the sectors that are risky, like retail, seasonal, affected by slowdowns, madaling malay off, hospitality and food services. So, depende yan sa tourism at consumer spending. Yung manufacturing and warehousing, una sa listahan, pag-cost cutting. Yung oil and gas, boom and bust ang tawag dyan hindi consistent. Yung customer service and admin roles, maraming tasks ang nawawala dahil sa automation at AI. Dito, madalas nanggagaling ang mga kwentong bigla akong nawalan ng trabaho. Hindi ko ine-expect na matatanggal ako. At marami ring maling akala pagdating sa job security sa Canada. Permanent job is equals safe. Hindi totoo yan. Permanent doesn't mean guaranteed. Yung union job equals never lay off. Union helps pero hindi siya sealed from restructuring. Matagal ka na sa company, untouchable ka na. No. Corporate changes can still affect anyone. Canada is always stable. No country is 100% stable, kahit Canada. So, may kasiguraduhan pa ba sa Canada? Ang sagot ay yes. Pero, kailangan mo ng strategy. Hindi automatic ito. Hindi guaranteed, pero posible. Kaya paano ka magkakaroon ng kasiguraduhan kahit hindi guaranteed ang job market? Here are real strategies that work. Build Canadian experience quickly. Kung kailangan magsimula sa mababa, okay lang. Stepping stone yan Upskill yearly. Courses, certifications, malaki yung impact sa Canada.
choose industries with long-term demand. Learn transferable skills like communication, admin tools, basic digital skills. Napaka-valuable niyan. Network consistently. Kasi kahit dito sa Canada, kilala mo ba still matters. Have an emergency fund para hindi ka mabigla kung sakaling magkaroon ng downturn. Know your rights. Maraming Pinoy ang taken advantage dahil hindi nila alam ang regulations. So looking forward, ito ang projection. Mataas pa din ang demand sa healthcare, trades, supply chain, tech, clean energy, and construction. Mababa naman ang demand sa repetitive admin jobs, low-skilled customer service roles, roles na kayang palitan ng automation. In other words, meron pa rin kasiguraduhan sa Canada, pero hindi para sa lahat ng trabaho. So, may kasiguraduhan pa ba sa Canada? Yes, but it's not automatic. Canada still offers stability, opportunities, and long-term career growth. Pero, kailangan mong piliin ang tamang landas, i-upgrade ang skills mo, at maging proactive sa pag-manage ng career mo. The Canadian dream is still possible, pero mas kailangan mo ng strategy, awareness, at adaptability. And that's it for me today, mga kababayan. I hope you like this video. If you do, please give it a thumbs up. And as always, more tips, informations, and opportunities to come. I will see you, God willing, on my next video. Samahan nawa kayong parati ng Panginoon sa inyong pang-araw-araw na buhay at magandang araw po sa inyong lahat.